Tumako na po tayo dito kay Harry Roque na mahilig sumubo sa bahay supa. Diba? Pagkasubo ni Harry Roque, diretso upo, supa. Umugong ang impormasyon na naaresto na umano sa Europa si dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Pero itinanggihan ni Roque sa isang post sa social media. Habang ang DILG at Department of Foreign Affairs, wala pa raw natatanggap na kumpirmasyon tungkol dito. Sa gitna yan ang pagkansela ng DFA sa pasaporte ni Roque at ng kapwa niya akusado sa kasong Qualified Human Trafficking na si Cassandra Ong. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 1 million peso reward for credible, actionable information that will directly lead to the lawful discovery, location, and subsequent arrest by authorized law enforcement agent of Cassandra Leong. Yan ang anunsyo ng Department of Justice ngayong araw matapos kumpirmahing nag-utos na ang Pasig Regional Trial Court na kanselahin ang pasaporte ni Cassandra Leong. Dahil yan sa Nako, Cassandra, yari ka na. Punta ka sa bahay, tatago kita. Tago kita rito. Dito ka na lang sa bahay, Cassandra. Okay? Baka mapano ko pa sa labas. Dito ka na lang, safe ka dito. Wala kang puso, hayop ka! Kaharap ng kasong Qualified Human Trafficking matapos masangkot sa POGO o Philippine Offshore Gaming Operator ng Lucky South. Hoy, may DDS! Talakayin nyo naman yung POGO! Talakayin nyo yung POGO! Kita nyo! Ito yung resulta ng POGO! Mga taong wanted! Ano ba naman? Nakakapikon naman. Uy! Legacy yan ni tatay o talakayin nyo! Uy! Ano ba? Di ba pag legasiya, may mga ano yan, talakayin nyo yung POGO. Al POGO po ay magandang naidulot sa bayan ng ating Pangulong Rodrigo Betlog Duterte. Nakita nyo po ang resulta, lahat po ng involved ay wanted. Talakayin nyo! 99 outsourcing na dating nag-ooperate sa Porac, Pampanga. Si Ong mismo nagsabi na ninong niya ang big boss nito. Sa anunsyo ng DFA, bukod kay Ong, kinansila na rin nila ang pasaporte ni na dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Patay. At 3 iba pang dawit din sa kaso. Patay. Paliwanag ng DOJ kung bakit sila magbibigay ng reward para sa pagkahuli kay Ong. We confirm that we're having difficulty, precisely, di ba? The reward is basically crowdsourcing to. With the current information we have, we don't have enough. Batid naman po natin sa nakalipas, may kakayanan na umikot, malaw, makalabas at pumasok ng Pilipinas na hindi natutukoy. Matatanda ang sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na huling na-track si Ong sa Japan sa unang bahagi ng taon. Nasa red notice na rin umano ng Interpol si Ong. Nangangahulugang tutulong ito sa pag-aresto sa kanya. Pero sabi ng DOJ ngayon, walang record na lumabas ito ng bansa. Baka nag-backdoor. Isa po siya talaga dun sa principal, no? Isa siya dun sa may malalim na kaalaman sa kasong nangyari. Malupit ka talaga, Harry Roque. Diba? At tulad ng sinabi ko, kaya rin tayo nag-offer ng reward, kulang pa ang aming impormasyon. Sa isang statement, sinabi ng abogado ni Ong na diversionary tactic umano ang hakbang ng DOJ. Bukod naman sa... Anong diversionary tactic? Paano diversionary tactic? Ayun sabi ni Topacio. Ayun ba sabi ni Topacio? Ang abogadong walang pinanalong kaso. Wala kang puso, hayop ka! Yan ba yun? Pagkansela sa pasaporte, hiniling na rin ng gobyerno na mailagay sa Interpol Red Notice si Roque para sa pag-aresto rito. Sa isang video na inilabas ni Roque sa kanyang Facebook page, sinabi nitong hindi pa pinal ang kanselasyon ng kanyang pasaporte dahil may 15 araw pa raw siya para maghain ng motion for reconsideration. Bobo, Harry Roque, napakabobo mo talaga no? Ano ba pinagsasabi mo? Ano feeling mo ikaw masusunod kaya sa batas? May kaso ka dito. Anong sinasabi mo motion for reconsideration? Matagal ka na nagtatago. Motion. Ano yun? Dapat noon pa man nag-ano ka na. May kaso ka dito. Dapat noon pa man nag-motion for reconsideration ka na. Baklang supa.
Ba't ngayon ka nagmo-motion for reconsideration? Oh, kung kailan na-cancel yung passport mo, binubobo mo yung sarili mo. Bagay na kanya raw isusumite. Hindi rin daw siya pwedeng arestuhin dahil nag-a-apply siya ng political asylum sa Netherlands. Ano, hindi ka pwedeng arestuhin. Oh, tatakas ka nga eh. Oh, mamaya ko kwento ko. Di ba tatakas ka? Oh. Mamaya. For the record, nakatanggap po ako ng court decision na aking sasampahan ng motion for reconsideration. So dapat po hindi pa kanselado ang aking pasaporte. At alam naman po ng Wow, ikaw na susunod? Demanding? Ikaw na susunod kaya sa korte? Wow, nahiya kami sa mukha mo ha. Department of Foreign Affairs yan dahil yung mga abogado naman sila na nag-a-advise na hindi naman automatic ang desisyon ng korte. No? Meron po yung motion for reconsideration. At ang aking motion for reconsideration, sabi po ng hukuman, ako daw ay nananatiling labas sa bansa na walang justifiable na dahilan. Well, ang paghingi po ng asylum ay karapatang pantao. That is a Ang justifiable. bobo mo, paano ka ngahingi ng asylum? Wala naman ang gigipit sa'yo dito. Paano ka hihingi ng asylum? Wala nang gigipit sa'yo sa Pilipinas. May kaso ka. Ah? Taka ka, Harry Roque Supa. Kakakain mo yan ng Nutella eh. Ah? Paano ka manghihingi ng asylum? Sino ba nagigipit sa'yo dito? Legal na mga hukuman. Ang may kaso ka ngayon, legal na mga hukuman. Hindi parte ng executive yon. Executive branch kung sinasabi mong ginigipit ka ng presidente or yung gabinete niya. Judiciary na ang nagsalita. Another branch of government. May kaso kang bakla ka, mahilig ka sumubo. Means po of why I am away from Ay, Ma'am Brenda Barton, ayan, binati na kita. jurisdiction of the Philippines. Nanawagan din si Roque sa publiko na ipagdasal ang kanyang kaligtasan. I am a creature of prayer. Hindi naman po ako tatagal na wala sa Pilipinas sa ganitong katagal, kundi po ako nananampalataya sa ating Panginoon. Please lang po, I need your prayers. Sagot Anong prayers? Wala kayong Diyos. Mga inutil. Anong prayers? Wala kayong Diyos. naman ng DOJ, wala umanong basihan ang paghingi ng asylum ni Roque. At the end of the day, Ayan ha, umingi ka na lang ng as. Ha? Huwag ka na magkahingi ng asylum. Hingin mo na lang as. he has to demonstrate and establish to the authorities na he is being persecuted here. There is no persecution but he is evading prosecution. Patay. Itinanggi naman ni Roque ang umugong na impormasyon na naaresto na siya sa Europa. Nag-post pa siya ng larawan ng kanya umanong ticket papunta sa Vienna, Austria ngayong araw. Ayan, nagpunta siya sa Vienna, Austria. Ibig sabihin lang, Harry Roque, dalawang passport mo. Ha? Dalawa ang passport mo. Manggogoyo. Manggogoyo ka, baklang supa. Baklang supa ka na, manggogoyo ka pa. Nang tanungin kung posible nga bang makabiyahe si Roque dahil kanselado na ang pasaporte nito, sabi ng DOJ, hindi raw ito posible kung wala siyang valid passport at pwede siyang hulihin ng immigration authorities at maaaring ma-detain ng anumang bansa kung gawin niya ito. Para sa GMA Kita nyo, dalawa po pasaporte ni Harry Roque. Ha? Yari ka ngayon, bakla. Lalong pinagulo mo ang buhay mo. Ha? Gumagamit ka ng dalawang pasaporte, ha? Baklang Nutella. Ano sabi ni Yorpil pag may Schengen visa ka, EU stage, pwede siya makapasok as long as valid travel doc niya. Ha? Ganun ba yon? Ganun ba yon? Schengen visa? Pwede kang pumasok ng Europe? Okay, ano natin tong ano niya, sandali. Ito po yung iniiwasan ni Harry Roque. Well, that in view of Europe as presidential spokesperson, you are likewise bound by Republic Act number 67-1. Ito na po yun. Nung na-enkwentro niya si Liwistro, doon siya nagpakalayo-layo.
That is the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials Employees. May I ask our resource speaker, ito po bang 67,775,800 pesos? Did you disclose this in your statement of asset and liability worth? I remember I declared cash of 50 million, Mr. Chair, in my salary. What explains the disparity? Why not declare the 67 million instead of 60 million cash only? Oh, yan na. Ito, simula nito, nagtago na to eh. Nabuking siya dito. Simula nito. Ito na ang huling araw ni Harry Roque bago siya nagtago eh. Because I did not have 67 million in cash at that point in time, Mr. Chairman. I had other assets, but the cash was 60 million at the time when I last filed my SALN presidential spokesperson, Mr. Biro mo ha, si Harry Roque nagkakaroon ng 60 million, pero hindi ako maniwala ng 60 million pera lang to eh. Biro mo ha, nagkakaroon siya ng 60 million ha, ang laki ng kinita talaga sa Pogo. Tapos nag-aambag pa kay Sara to ng 32 million nung kandidatura ni Sara. Nonetheless, Mr. Chair, the document reflects the amount of 7,775,800 pesos. This contained 2,000 audited financial statement of Biancham as of 1,000. If I share, Mr. Chair, Section 2, Rule 130 of the Rules of Court, documentary evidence. Patay ka na. Documents as evidence comprise recording, photograph, or any material letters, words, sound, numbers, figures, symbols, or their equivalent, or other modes of written expression offered as proof of their contents. Photographs include still pictures, drawings, stored images, x-ray film, motion pictures, or videos. This representation, Mr. Chair, wish to manifest that we are establishing the amount contained audited financial statement, which has disparity to the amount that was disclosed as represented by the resource speaker in his SALN for 2008. Mr. Chair, if I may continue, for the information of the Filipino people, I wish to share Section 8, Republic Act Number 6713. This is the Code of Conduct of Ethical Standards and Employees. It states that a public official statement of assets and liabilities or SAL includes, among others, all other assets such as investments, cash on hand or in banks, stocks, bonds, and the like. And I maintain, Chair, whatever is reflected, the audited financial state should have been declared in exact amount in the SALN of the resource speak. If I may continue, Mr. Chair, Republic Act Number 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 7, Statement of Assets and Liabilities. Every public officer within 30 days after the approval of this act, or after assuming of, or within the month January of every other year thereafter, as well as upon the expiration of his term of office, or upon resignation or separation from office, shall prepare and file with the office of the corresponding department head, or in the case of head of department or chief of an independent office, with the office president, or in the case of members of Congress, officials and employees thereof, with the office of the secretary of the corresponding house, a true, detailed, and sworn statement of assets and liabilities, including a statement of the amounts and sources of his income, the amounts of his personal and family expense, and the amount of income tax paid for the next preceding calendar year, provided that public officers assuming office less than 2 months for the end of the calendar year may file this state in the following month January. Given this legal provisions, Mr. Chair, both 3019 and 6713, may we ask the resource speaker, did you strictly comply with the requirements of this law? Patay ka na. Ayan na, pakinggan niyo yung sagot. Pakinggan niyo yung sagot ni Harry Roque. Mr. Chair, to the best of my ability, yes, because my last net worth that I declared was 124 million pesos. Grabe, no? 124 million! Di, ayaw niyong banggitin, ilabas sa ilong eh. I declared 124 million pesos. Tago eh, oh. Tingnan niyo yung tsura. At bubuking na, ayan, no? That I declared was 124 million. In line with that, Mr. Chair, I respectfully move that we direct the resource speaker to submit his SALN. Ayan na, ayan na, ayan na. Eto na yan, dito na yan. Dito na naglasla si Harry Roque nung pinapasubmit sa kanya. Tingnan nyo, biglang naglao. Ang baklang supa. From 2016
until 2022, Yan na. as described and required by Sec 7 of the Anti-Graft Corrupt Practices Act. Attorney Roque. Your Honors, may I manifest that I will do even more than that. I have asked the House of Representatives to submit my SALN even when I was working as a working law student in this honorable chamber. Mr. I Chair, worked here. Kita mo, kupal. Miski daw siya, naghamon pa. Hindi, pati yung ano ko, practicing lawyer ako, mag-submit ako. Kupal! What the fuck? Oh. Magsasubmit daw siya. Eh ngayon, nasan ka? Anak ka ng Asa yung sinabit mo? Nasaan ka ngayon, Harry Roque? Nasaan ka? Nagtago ka na. Kasi nga, alam mo naman sa sarili mo, Harry Roque, na magnanakaw ka. Ikaw ang prime suspect sa Pogo. direct our resource Way back, Your paper. Honor, Oh. 1988. Oh, simula 1988 daw, bibigay niya. Kupal! Wala kang puso, hayop ka! Mga DDS, idol nyo, 1988 pa daw bibigay niya. Yung pala, kinabukasan, takbo. Yan ang mga DDS. Nuknukan ng kakupalan ng luga. Answer I'm the preparing question. everything on my salary. All my salin pa daw, oh. Ngayon, na-stroke ka, no? Harry Roque, malapit ka na mamatay. Condolence. Detonate! Walang prenong bibi, puro kwento, mga peke ito, ulang na mangga aso, pilit ginigiba, hindi natutumba, handang mong harapin kahit sino pa sila. Ang namimungger, yun ang bangag, inubos ang Pinoy, yun ang bangga, nakakulong sa heg, yun ang baga, sinigong ay bangag, sinigong ay bangag, hindi kayang talunin ang isang tulad mo, galit na galit sa'yo dahil uubusin mo. Mga kurat ko, tangga multo, maganda kayo. Si Baby M ang gubo sa mga kagaya niyo. Hindi kayang talunin ang isang tulad mo, galit na galit sa'yo dahil uubusin mo. Mga kurat ko, tangga multo, maganda kayo. Si Baby M ang gubo sa mga kagaya niyo. Laging niyuyurakan, laging sugatan, kahit duguan diniretso mo ang laban. Ang kapatid mo ay punong-puno ni luga, mapagmataas pero siya ay sobrang baba. Ang namimingin, yun ang baga, inubos ang Pinoy, yun ang bangga, nakakulong sa head, yun ang baga, sinigong ay banggag, sinigong ay banggag. Hindi kayang talunin ang isang tulad mo, galit na galit sa'yo dahil uubusin mo. Mga kurat, hanggang gamol to, maganda kayo. Si Baby M ang ubos sa mga kagaya niyo. Hindi kayang talunin ang isang tulad mo, galit na galit sa'yo dahil uubusin mo. Mga kurat, hanggang gamol to, maganda kayo. Si Baby M ang ubos sa mga kagaya niyo. Tibayan mo, Pangulo, para sa Pilipino. Lagi kami andito, loyalistang tunay, lagi sa tabi mo. Hoy! 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 Ang namimingay, yun ang bangag, inubos ang Pinoy, yun ang bangag, nakakulong sa head, yun ang bangag, sinigong kay bangag, sinigong ay bangag. Hindi kayang talunin
Mga